So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nangyayari ang sorting algorithm na insertion at saka radix. So ang insertion sort ay nagsasort siya one at a time, and compared sa iba, ito ay mabagal. And yung radix sort naman, nagsasort siya based on their last digit. So dito may code tayo para dali nating maintindihan yung process. So dito nag-define lang tayo ng counting sort, and meron tayong temporary array, and nagka-count siya ng 0 to 9 digits. Ito ay gagamitin natin para sa radix sort mamaya. So ito naman yung pag-sort niya ng radix sort. Ito yung counting sort, and then yung radix sort naman is ito. And then yung sa insertion sort naman is ganito. And ito yung playlist natin na isort. So ito yung mga name nila. Problem natin is isort natin yung mga album based on their release dates. Katulad nito, yung pangalan or yung album ng Stray Kids na ni-release noong 2023. BTS na Like Crazy 2023. Yung sa BTS ulit na Love Yourself 2017. Sa EXO na Call Me Baby 2015. And ito. So bali 7 songs or 7 albums na isort natin based on their release dates. Para sa insertion sort, ito ang gagawin natin, and then sa radix sort is ito naman. So para mabilis natin maintindihan, so ito na. Nakikita natin dito na insertion sort step 1. So itong first song natin ay tiningnan niya yung mga katabi niya. So ito, makikita naman natin na same lang sila kaya hindi siya gumalaw. Then yung step 2 natin is yung second song naman ang sort natin. So makikita natin ulit na hindi siya gumalaw. Ay, gagalaw na siya dyan based on our step 3. So nakita natin na 2023 is mas mataas sa 2017. So sa step 3 natin, lumipat na yung 2017 sa pinakaunahan kasi yung sumunod sa kanya is parehas 2023. So ang i-compare naman natin is yung 2015. Kaya ito ay same lang sila. So 2023 is more than 2015. So yung 2015 album is pupunta na sa pangalawa or sa panguna kasi mas mataas din yung 2017. Makita natin dito na 2015, 2017, and 2023. So hindi pa siya totaling tama kasi yung panglimang song natin is 2021 siya ni-release. So mag-compare na naman yung algorithm natin. So 2015 is less than to 2017, so tama. 2017 is less than to 2023, so tama. Pero 2023 is more than 2021, so yung album na nirelease natin noong 2021 is pupunta siya sa pangatlong place kasi dun siya nararapat. So sa step 5 natin,
Mag-compare ulit pa isa-isa. 2015 sa 2017, 2017 sa 2021, and 2023 sa 2015. So, ito ay mali. So, i-compare niya and hahanapin niya yung dapat na lulugaran niya. So, dapat nasa unahan siya. So, makikita natin dito sa step 6 na pumunta na sa unahan yung 2015. So, makikita natin dito, hindi pa din siya correct. So, mag-restart ulit yung algorithm natin and i-sort niya ulit. So, 2015 to 2015 is good. 2015 sa 2017, tama. 2017 to 2021, tama. 2021 sa 2023, tama. Pero itong pinaka-huling song natin is 2016 pa siya ni-release. So, mali siya. So, hanapin na naman ng algorithm natin kung saan siya dapat nakapwesto. So, 2016 is less than sa 2023. So, bababa siya dito. And 2016 is less than to 2021. Bababa siya ulit. Or tataas siya. And then yung 2016 is less than ulit sa 2017. So, abante siya. And 2016 is more than to 2015. So, dapat dun na siya nakaplay. So, makikita natin sa step 7 na tama na sila. And based sa step 7 natin, ito na ang sorted playlist natin using insertion sort. Yung unang dalawang album is 2015 ni-release. And yung pangalawa album or pangatlo sa place is 2016. Yung sumunod is 2017. Sumunod is 2021. Yung sumunod naman is 2023. So, tama na siya. So, paano naman nangyayari yung radix sort natin? Yung radix sort naman, ang step 1 is titingnan yung place value ng ones. So, makikita natin na ang place value nito, dito siya titingin sa kada pinakadulo. So, makikita natin na sinort na siya based on their place value. So, ang nasa taas is yung 2021, sumunod yung mga 2023, sumunod 2015, sumunod 2016, and yung last 2017. So, tama na ba yan? Hindi pa. So, mag-ulit-ulit yung algorithm natin and doon naman siya sa place value ng tens. So, nakita natin dito na mas nauna na yung 2015, yung 2015, sumunod yung 2016, sunod yung 2017, sunod yung 2021, sunod yung 2023. So, i-double check yan ng ating algorithm based on their place value 100 kasi yung place values ng ating years is 4. So, 4 na beses siyang mag-check kahit na arrange na siya kasi yun ang rules ng radix sort. So, makikita natin sa step 4 place value hundreds. So, halos hindi naman siya gumalaw dahil tama na. Same din sa place value ng thousands kasi puro lang naman sila 2. So, ang sorted array natin using radix sort is this. Katulad nung sa sorted array din ng insertion sort. So, mauna yung dalawang 2015, sumunod 2016, sumunod 2017, 2021, at panghuli yung 2023. So, ganun lang naman kadali ang insertion sort at radix sort. Kung alin ang mas magandang gamitin, syempre yung radix sort, makikita naman natin dito na 4 na beses lang siyang nag-loop yung algorithm natin. Di katulad nitong insertion sort na nakaabot tayo ng step 7.